Sa Pilipinas. Ang hirap eh. Ang hirap. Kasi lang ang kamay ko. Pag umagana. Nirapan sa asayang dalawang kamay niya. Wow. Nakalawang hilala ko. Eh? Hindi siya dito. Oh my God. At sinabi mo. Kaya mo kainin? Hindi. Iluto mo dali. Hmm? Okay tayo, Lord. Salamat po sa araw na to na binigay mo sa amin. Salamat po dahil naka 11 years na po sa Thailand. Patuloy na pagpapala ibigay mo sa amin, Lord. Dahil sa mga pangarap namin, Lord. Ikaw po, binibigay po namin sa inyo po. Continue to bless this food. May kalakas ang kalutuan. Tulungan niyo din kami sa paghahanap ng aming mga isusuot. Amen. Amen ta. Pali-pali. Bahay. Ay. Anong bahay? Take out naman yun eh. Okay lang yun. O nga pala. Paano pa mo na rin siyempre? Iwan. Binibidyo nga natin. Yan mo na. Kasi kita yung yan. Ito ba sa kain mo? Hal. Ang taray naman, oh. Walang masisimba. Lambot ka ko yan.
Malapit lang ang Sophie Pino. Ay, Kay oo, Sister ba't hindi mo Lay. sinabi? Matagal daw na. Matagal na siya. 30 minutes yun. Hindi mo sinabi. Next time. Sarap. Sarap. Pagkulain ko pa may mga dugo-dugo. That's the way it is. Ayoko ng damihan. Hindi ko kaya ko lang. Sarap. Malambot yan. Ayaw mo yung style. Ha? Ayaw mo yung style namin. Hindi, okay lang. Pag kita mas personal, maganda. Tingin ko mas maganda pa nga siya nung kaya Ate. Sana kasha sa'yo. Parang hindi. Ano ba ang best mo? 40? Mainit. Ano? 38? Siguro. Baka 36 lang. Normal yun eh. Parang application ko, gulumin lang ng Lagay kaya natin sa gitna. Sarap. Hi. Dapat Ang laki ng mukha ko. Ba't mukhang mukha ko yan? Ito malagay. Diyan ako. Bakit? Diyan ka. Parang kita ko sa camera. Hello. Ito na nga. Parang ito yung view. Ang ganda ng view. So this is the food of lunch. Mura lang to. Because I'm planning to buy a new tuxedo worth 5,000 baht. Kaya pinapakain ko ng asawa ko. Red Taiwan. Hindi ko dinay ito kasi dito kasi gawa ng parte sa mga tapos ko siya dadalhin. Dadalhin ko lahat. Yung pagkain niya. Lahat pagkagawa ko. Mahala na siya. Ay. Ano ko sa salabit mo? Ano ba? Yan ka. Yun. Ano? Ano lagay? Ay, sa atin na. Sa atin na. Yan, okay na. Yan. Thank you, thank you. Ay, picture. Thank you. Okay.
natin. Si Dam Dam Dam. Okay, Thank you. Thank you very much, Kap. Ay, ayun pa yung salsa niya. Marunong mag-English si ate. Yung may-ari. Ano siya? Tsaka talaga ito sa kabila.
subukan naman po rin ang kasi. Parang galit na galit talaga sa lemon. Ito na lang kay ano. Tingin mo. Pabeto. Kaburuan. Nakita naman niya eh. Kasi yung may kasama siyang kutsara. Yun na lang ko. Hindi ko pa rin susubukan. Sure eh. Hindi ko ito ano. Nalawayan sa rin. Ako naman para. Teacher Jay, ang taas ng tolerance sa akin. Hindi na-enjoy niya. Parang ako. Dapat yung patak lang din. Walang, oo, wag dapat. Oo, magiging siguro. Meron din din tayo. Ano ba tayo? Doon Tabori, tapos ayun ng Bangkok. Ito yung loob ng sinihan tuloy. Ang aking kulot na buhok na walang setting. Setting lotion. Sana may microphone. So, tingnan nga natin kung dinig talaga. Siyempre, magkukupan. Oo. Medyo malakas-lakas. So, bakit ba tayo nandito? Tinan mo, nawawala ka. Hindi kasi square to eh. Square kasi siya. Ouch. Dito lahat. Square siya. So, nandito tayo kasi gusto mo lang kumain. Hindi ako. Okay, no. March 10 is My 11th year here in Thailand. At ano ba mga natutunan natin sa Thailand? naku, Wala. dami. Ano ko? Magsinungaling naman tayo kahit pa. Marami natutunan. Mahirap pala malayo sa pamilya. Yes. Mahirap malayo sa unang kasama. Talaga ba? Isa sa mga challenges na maganda natin pag-usapan dito. Kung paano pumunta ng New Zealand. Hindi pala, joke lang. Canada? Paano tituro yun na hindi ito pa nga ba? Spain? Ay nako. Sarap mangarap. Masarap mangarap kasi may motivation. Pangarap ka na lang. Ay, sarap mangarap. Kailangan nangangarap para hindi stagnant ang buhay. Minsan nangangarap ako na maging Miss Universe ka. Oh, yeah. Masarap pa rin mangarap. Mas Hindi. masarap kumain. Dili, mas masarap mangarap kung masarap kumain. Sabi na asawa ko, mas masarap kumain. Hindi. Both. Kukuha ko ng salad. Kasi libre ng salad. Ha? Mas mataka pa rin dyan hanggang wala ako. Okay? May tayo niyan. Mamahalin yan. Maniwala ka, mas mataka na. Walang.
So, may mga challenges. Unang-una talaga yung lengguwahe. Ang hirap makipag-communicate pag hindi ka marunong magsalita. Kagaya namin, though matagal na kami dito. Hindi naman kami naging interesadong matutunan yung mga salita nila. Though nakakaintindi kami ng konti, yung mga survival lang. Pero yung Ayan, tuloy ang ligaya. Napuno na yung storage. Kaya internal na to. Sabi ko sa'yo, bawasan mo eh. Nadudulit lang kanina. Ano kwento mo sa kanila? Ang kalokohan mo Wala. kwento mo? Kasi nga, biglang nag-full storage na siya. Hindi ko pa ma-configure paano ililipat sa... Kwento na. Oh, dapat not maaral ko na yan eh. Ako gagamit niyan sa... Oo. Galahin mo sa akin. Ano ba mga challenges dito? Yung language. Nasabi ko na yun eh. Food. Sa food, ayan. Manghang. Ibang-iba sa Pilipinas. Ibang-iba sa Philippines ang mga pagkain dito. Maliban dito kasi salad to. Hindi man tayo masyado mahilig sa salad. Well, anyway, makaka-adapt naman tayo. Kasi kahit nasabihin mong Asian country, ibang-iba pa rin yung lasa ng pagkain sa Thailand. Siyempre, mas masarap yung sa Pilipinas dahil Mahilig talaga sila sa spicy. So, kung ikaw ay mahilig sa spicy, lalo na yung mga Bicolano at Bicolano. Yabang ko eh, no? Mga kumakain ng siling labuyo. Kere nyo lang. pero hindi naman lahat maanghang. Okay. Ang problema lang kasi, number 1 talaga para sa akin, yung herb. Yung herb, yung parang tipong magluluto kunwari ng puro gulay, pero lasang oregano. Yung parang ganon. Meron sila ditong specific na dahon na mahilig nila ilagay sa soup. Cilantro. Ayan. Bet na bet nila isahog sa nila. Sa mga sabaw. Okay, unang-una dito, ni cilantro yung soup. Maliit lang siya. Parang yung libreng soup pag bumibili ka ng food dyan sa atin. Yung cilantro, munti ko nang mailuwa. Eh, syempre, bago-bago pa ako. Nakakaya naman. Mag-iinarte ka. O tiniis ko na. Tapos ngayon, hinahanap-hanap na namin. Lalo pat malalaman mo napaka ganda ng medyo dulot ng cilantro sa katawan. Ano, luluto mo? Maganda siya sa kidney. Tsaka sa atay. Doktora siya. Kasi pag nagkakaedad ka na, masyado ka ng health conscious. Ilang taong ka ba? 20 ano? 25. 23. Ano pa? Talent. Boring paghahanap ng bahay. Dito sa Thailand, yung paghahanap mo ng bahay, hindi kagaya sa ibang bansa na parang 20,000. Well, depende sa inyo kung anong klaseng
bahay ang gusto nyong lipatan. At saka kung saan lugar, no? Pag sa Bangkok, syempre, parang ang minimum dun is 10,000 baht. So, parang papatak siya na, let's just say, around 15 to 17,000 pesos per month. Sa Bangkok yun, lalo na sa mga busy na lugar. Mahal. Meron din dun mura, pero parang super liit lang na room. Actually, may tinignan kami before, since sa Bangkok ako dati nag-work. 6,000 siya, pero grabe, ang liit ng kwarto. As in, imagine, oh, hindi, yun na yun. Di ba yung tinignan natin? Studio type. Studio types. Alam mo yung pagpasok mo, tapos kwarto na siya, higaan na siya agad, ganun. Eh, ang bahay namin ngayon is nasa 4,500 baht lang siya. Ang advantage nun kasi is malapit sa school ko, tapos sila naman is nagmumotor naman siya. Medyo malapit-lapit din. Malayong malapit, no? Kasi nagmumotor siya eh. Umaabot ka ng ilang minutes? 15 to 20. 15 to 20 minutes. Depende kung traffic. Na, ang problema lang sa kanya kapag umuulan. Service din siya. Oh, tsaka, talaga in-announce mo. Hindi, lisensya for ano? Engineering license. Engineering. Hindi pa nakukuha. So, magre-range siya. Depende sa pipiliin nyo kung may aircon o wala, kung may bedroom o wala, kung saang lugar, kung sa mga provincia. I think makakakuha pa ng 3,000 baht na room. So, that is if 3,000, so roughly around 4 to 5,000 pesos a month. So, carry-carry na yun. Lalo na kung mag-isa ka lang. At di ka naman ma-artist sa bahay. At kung di ka naman sanay mag-aircon, so yun, mas mura pag walang aircon. Air condition. Pero, ano ha, mainit dito. Mainit sa Thailand, lalo na pag summer talagang umaabot dito ng almost, well, anyway, sanay naman tayo. Kahit naman tayo noon eh. Dito Pero na lang. parang mas mainit sa Thailand. Parang mas mainit dito kasi sa Pilipinas. So yun, yung mga ganong yung mga ganong instances. Pero kung kaya mo naman magtiis, tiis-tiis mo na hanggang makaipon-ipon ka. And also, take note na kapag lumikot kayo pag kumuha kayo ng upahang bahay, normally, ang pagbabayad nun upfront o babayaran nyo agad-agad is 1 month advance and 2 months deposit. Tama? So, parang 3 buwan. So, let's say, for example, 3,000. Oh, sige. Let's say, for example, kaya mo naman yung 5,000 baht. So, ang unang babayaran mo bago ka makalipat is 15K. Maganda kung meron kayong kasama. May kasama ka, bawa dalawa kayo, so hati lang kayo doon sa bahay, plus water bill, electric bill, tsaka wifi. Importante may internet dito, lalo na kung magtatrabaho or maghahanap ka pa lang. So, sa internet dito, as in, no problem. Super fast. Napakabilis ang internet ng Thailand. Isa yun sa mga strength nila. Ganda ng internet. Ganda sa bahay. Tsaka, kaya kailangan nyo rin matuto ng kahit pa paano yung survival language is yung transportation. Naranasan namin na, let's say, ang pangalan ng lugar na bababaan ko is Sutro. So, kahit ano sabi ko, sabihin ko doon sa van na sutrong, hindi niya ako naiintindihan. Kasi nga, tonal sila, mali pala yung tono ko. Buti na lang is English yung pangalan ng condo. So, sabihin na lang namin na, di condo. Ganun. Sutro. Oo. Ayan, mga ganun ba? So, Jot di condo, ganun ha. may tono-tono silang yanan. Pag mali tono mo, sorry ka. Ngayon, kapag ka hindi mo talaga masabi, jot tong na ka, gano'n. Pagkabahay ka. Pasensya na ha. Sabi mo, jot tong na ka. Ibig sabihin, jot means stop, here, tong na ka, parang ano yun, po or opo sa kanila, po. Pakitigil po dito. Can you please?
Ang- parang... Hindi, parunahin. Oo. Yan. Diba? Pero pag lalaki ka, Jod, pumina ka. Pag lalaki ka, kap. Diba? Parang meron na tayong language 101. Pero, again, ha? Pag feeling babae. Lalaki pero feeling niya babae. Ha? Oo. So, yun yung ano. And, sa bus naman. Hindi ko alam dyan sa Philippines. Alam ko sa Philippines, pag sumakay ka ng bus, pag bababa ka na, saka mo siya pipindutin. Kasi titigil na yung bus doon, tapos bababa ka na. Dito, hindi. So, kailangan one station ahead. One station ahead. Tumayo ka doon na. Oo, tatayo ka na. Tapos, bago pa dumating dun sa station na gusto mo, pindutin mo na agad yung buzzer nila doon. So, mas maganda sa bus kasi pindutin mo lang siya. Hindi ka kailangan magsalita. Siguro sabihin natin mga ano. Yung medyo tanaw mo na. 50 meters away. Oo. 50 meters away. So, parang 50 tao pa lang yun. Pindutin mo na. Oo. Kasi kapag halimbawa, nandun ka na sa bababaan mo, saka ka palang pumindot. Eh, hindi ka, doon ka ibababa sa susunod na station. Or yung susunod na babaan. Kasi sa sobrang sipag nila, lagi sila mamadali. Nangyari din sa akin yan eh. Napaaga naman yung pindot ko. Naalala mo nung kikitain natin sila sa napaaga yung pindot ko sa Ratana, Tibet. Naglakad pa kami. So, yun. Shout out ka sa shout out ko na Sam. So, yun. Just prepare yourself sa mga mistakes. Be ready. Kailangan malakas ang si Sam, si Abby, si Tim. Ayan. Kasawa ni Sam, si Arvin. Kasawa Hello ni sa Tim. inyo na si Miko. At yung kay Abby in the future. Wah. Inanak natin sa kasal si Tim sa kasi Mig. So, yun nga. Just Uy, be... mayaman na raw si Abby Naging chismos. Kilala niyo ba yung si Abby? No, Pwede. nakayaman. Pwedeng utangan yun. Oo, Siya. kahit hindi nyo bayaran. Joke lang. I guarantee you. Makukulong kayo. So, ayun nga. Ano pa ba? Oo nga pala, kailangan baon nyo dito. Lakas ng loob, ha? Kasi, na-feel ko rin yun, lalo na kapag first time mo magtuturo. Feel mo hindi natututo yung mga bata. As in, talaga, parang bumababa yung self-esteem mo kasi parang, am I still an effective teacher? Teacher ba talaga ako? Diba, no? Parang lahat yata ng Filipino teachers naranasan mo. Ganon ang naranasan. So, Pero mo 1 week na, sabi na 1 month na. hindi pa rin matuto ng ABC. Diba? So, tuloy-tuloy lang, laban lang pag ganon. At saka, kailangan talaga marunong tayong nakisama sa mga, tawag namin sa kanila yung mga katututo, yung mga taga dito. Kailangan marunong tayong makisama at saka laging maging magalang. Gustong-gusto nila yun. Pag lagi ka nakasawadi ka, gano'n. Kahit di ka pansinin, magsawadi ka pa rin. Sawadi ka, sawadi ka. Ganun. Bago na nga pala ang Prime Minister ng Canada. O yan? Pinapasok mo yung Canada, mahal-mahal naman doon. Mahal doon eh. Ano pa? Uy, baka man sa susunod na vlog natin. Saan na tayo? Doon sa Canada na tayo, may yellow sa likod namin. Ay, nako. Mahal, no? Mahal. Mag-comment nga kayo kung mayroong libreng paraan para pumunta ng Canada. Medyo ano siya. Expensive. Ang bagal mo mag-vlog, nakakainip. Ay, tatitle ko dito, wag nyo pong panoorin to kasi may inip lang kayo. No, pwede no? Ako po pang food. Ipakuha na ako ng fish cracker. Hindi. Excuse. Hindi ako palaglinis ng ilong sa... Tap mo yun. Chap-chapin mo siya. Yan. Chop. That's struggle. So, gano'n naman yung struggle tapusin natin sa ating mga kayo naman. Yung opposite ng struggle, agros. Balik tayo ng struggle. Agros.
Kabalik ka, ay. Struggle. Eggnog. So, lahat ng sinabi namin actually that is mental and emotional, syempre. Pero when it comes to presyo ng mga pagkain dito, we can say that it is more cheaper. Mas mura ang pagkain dito. Very affordable. Pero, you just have to be mindful. Kasi nga, kagaya nung lagi kong binibili before, yung kauniyang muting. So, pork barbecue siya. Super mura niya. As in, 25 baht. So, katumba siya ng siguro 35 pesos. Meron ka ng sticky rice, yun yung parang pinakakanin. At saka barbecue. Meron ka ng barbecue na 3 piraso. Busog na busog ka na. Problema, dahil nga murang gano'n, puro Lagi. barbecue, tataas sa cholesterol. Which is, yun na, nandun na ako ngayon sa mataas na cholesterol. So, Kaming dalawa. mura din yung mga fruits. Sa loob ng mahabang taon, halos isang dekada, puro barbecue po, inuulam na. Kaya nga nangulot na buhok ko, oh. Pwede rin ng mura eh. Mura pagkain dito. Kaya Ito nga nga, po pala, only ay, kwento salad. yung kulot ko. Sige, go. Actually, hindi po talaga ako magpapakulot. Ang gusto ko lang po, yung Korean wave. Yung normal na alon lang ng buhok. Normal na alon lang na parang pang Koreano. Kaso ito po kinalabasan. Naging African-American hair yung dating ko. Sabi ng mga kaibigan ko, bagay naman daw sa akin. Kasi syempre kaibigan ko sila. So, sira. Di, pogi pa rin naman ako at papaano. Kasi kung di ako pogi, hindi ako pagtsatsagaan ng asawa kong maganda. Di ba? Huwag lang itataas kita na yung pano. Yan. O, game. Ikaw naman. Yung wig mo, kumusta yung wig mo? Siguro yung tsura mo. Namumuayan pa ako eh. Mahirap makaipon sa bansang to, no? Kapag di kasi talaga marunong, no? Yung struggle, ang hirap makaipon. Kung hindi ka marunong talaga. Kala ko tapusin na yung struggle. Ano yun nga pala, tapos ng struggle. Kaya ang dami rito ng ibang bansa kaya stepping stone lang nilang Thailand. Kami naman, stepping stone namin ng Thailand, going to Mars. May konta na kami kay Elon Musk and Donald Trump. And of course, new Prime Minister of Canada. The 5 of us will go to Mars sooner or later. And I thank you. Dapat gano'n ang pagbablog, nakakatawa. Para mag-trending, eh, ito, bagal natin magsalita eh. Harap ko pa. Kapal. Kapag Strategy namin yun dito. Kasi nga, kapag umorder ka ng isang meal, libre na yung salad. salad. So, ang ginagawa namin, natutunan ko rin ito sa mga una nagdala sa amin dito. Kaya sabi, order ka, pero hindi mo siya kakainin lahat. Kakain at baka busog ka sa salad, tapos iuwi mo yung In-order mo. in-order mo para may pangkain ka ulit mamaya. Mga Pilipino talaga, Madiskarte. mapahaan niya, madiskarte. Napunod ko, nagsalita nga pala si Gal Gadot kanina. Hindi pala nasa araw. Ano ba yun? Canada naman Gal Gadot. Proud siya na hudyo siya. Yung kanya speech. Panoorin niyo lang sa YouTube. Mahilig kasi ako sa mga ganun, na informative. Makakayaman ba sa atin? Pag humanap kayo ng babaeng mapapangasawa ninyo, mga pare, habaan nyo yung patience ninyo. Hindi ka nga
patient sa akin kanina eh. Daya mo ko, lagi gusto mo nagagalit eh. Kung naman ako naman magalit eh. So, Siya lang lagi kailangan magalit. yung vlog natin, yung vlog na to, para ipakita natin kung paano tayo mag-away. Bayaw ko sa'yo. Hmm. Bawal yan. Ha? Bawal ang kutsilyo sa YouTube. Hindi, hahatiin ko tong ano, oh. Red. Wala ka. Bawal yan. Hindi. Ha? Bakit ko ba may-ari ng YouTube? Tropa kami nun yan. Bawal yan. Kasi violence yun. Tsaka yung baril. Bawal bang ibigin ka? Kulong mo dito. No comment. Parang lasang pabango. Andi ko na celery. At sa magawa ng plastic. Pinabalot na namin yung in-order kanina. Nakain namin sa bahay. Yung plastic parang gamit na siya. Da? So, ang haba ng ating vlog. 20 minutes lang. Sana manood sila. Fast forward nyo na lang. Ba't ako Facebook mo yun? Ay, YouTube mo yun. What do you mean? YouTube natin yun. Nilagay ko na nga yung mukha mo eh. Wala nga akong access doon. I mean, pag mag-upload, di ako pwede mag-upload. Alam mo, magkaroon nga tayo ng portion, yung away natin dalawa. Ipakita natin sa kanila. Huwag kang maingay. Hello po. Nakatingin sa akin si ate. Siguro nakita niyo si ate. Mayroon ditong Thailand na Marites. Marites. Kasi kinukuro. Ano ba? Kurot na pagmamahal niya. Kulong mo ko. Ay. Kulong mo ko. Busog na ako eh. Pinagay mo iba dyan. Kumuha pa kasi siya eh. Siyempre, sinusulit lang natin ang ating minayad. Wala pa nga nang gusto ko ng chicharon eh. Huwag mo ang chicharon. Hindi na ang tatalo. Sagot ko lang ah. Wala chicharon kanina eh. So, yun nga. Isa sa mga masasaya dito is yung lugar. Kasi, unang-una, napakaganda ng transportation. Sa atin, puro jeep. Dito, sa kanila, yung parang public transport nila is aircon bus, van, yan. Yung mga aircon yan. Pero meron din yung parang jeep, tawag nila isang teo. Kung gusto niyo mabuhay ng mahaba, maging masunurin kayo sa asawa niyong babae. Sabi ko na kanila, kaya rin sa maganda dito sa Thailand is yung transportation. Tsaka ang daming tren. Mas marami sa Singapore, pero at least dito, Malaki kasi ang bansang Thailand. mas malaki pa sa China eh, no? Doon nagka-traffic din ha. Kagaya ngayon, tatanong ko, traffic na. Tingnan na. Uwi na kasi. Happy. Okay. Diba? Mahilig sila magpagawa ng infrastructure. Lagi nilang dine-develop yung Parang mga masyadong kalsada. traffic yan eh. Hindi pa. Hindi masyadong traffic yan. Ang dami nilang dine-develop ng mga kalsada,
Yun dun sa lugar namin, kagagawa lang nung monorail na train. Where's my phone? Mga ganyan ba? Oo. Kasi yun sa maganda dito sa Bansang Thailand. Dito sa lugar namin kasi hindi pa naman kami nakatira ng doon sa mga probinsya kagaya ng Sukanburi, no? Yung mga province, yung mga buri-buri. Maliban din sa ng Tamborino. Ang hirap pala ng transportation sa kanila. Though malawak yung mga kalsada nila. Wala yung constant na dumadaan na kagaya nung sa Sukanburi nga. Wala siyang constant na dumadaan na sangteo or van or bus kasi medyo malayo na siyang probinsya. So yun naman, pag sa probinsya, ganun. Kasi kami, since outskirt kami ng Bangkok, so madami sasakyan dito. Back and forth. Kaya nagka-traffic din. Ano pa ba? Tingin ko yung kuryente dito, pareho lang ng sa atin dyan sa Philippines, yung presyo ng kuryente. Tapos, yung kuryente depende sa unit na inupahan nyo. Ngayon, pag private yata siya, mas mataas ang bayad per kilowatt hour. Pero pagka yung mga public na, tama ba? Kapag mga public na upahan, yung natin, supposedly kasi para sa mga government employees yun. Mas mura yung kuryente natin. Kaysa sa mga yung mga Private. townhouse, ganun. Oo, mas mura si government. Oo. Parang sa, kunyari townhouses, parang 8 units din. Sa atin, sa government na kasi, 5 lang. 5 per kilowatt hour, no? Ganon. Tapos, ano pa ba? Mas maganda ang trato sa atin dito, ng mga Pilipino. Kasi ang karamihan sa atin dito, kilala tayo bilang mga guro. Maganda ang trato. Pangalawa, pinakainggitan din. Alam ko, nakaka-relate sa akin dito. Pinakainggitan kasi gawa ng Miss Universe. Hindi. Diba? Kasi, pare-pareho naman tayo ng itsura. Bakit mas mahal ang bayad sa inyo? Eh, syempre, marunong nga tayo yung salitang banyaga na English. Kasi yung binabayaran sa atin. So, hindi nila matanggap na pareho lang tayo ng kulay, pareho lang tayo ng itsura, pero mas mahal. So, doon papasok sa mga paaralan na pagpabibo ka, dadagdagan ka ng trabaho. Hindi ako natuturo ng English. Tagalog ang tinuturo. So, pagpabibo ka doon sa paaralan mo, example lang nasa kindergarten ka, pabibo ka. So, tumulong ka magbalat ng prutas. Chika-chika kayo. The next day, the following month, ini-expect na nila na trabaho mo na yun. Tutulong ka na palagi. Kaya sa mga pupunta dyan, hinay-hinay lang. Kasi hindi naman lahat kagaya nyo na sobrang sipag at sobrang all out. Kasi pag natulong mo yun, halimbawa meron ka pang dapat nang gawin, hindi pa naman magagawa kasi part na rin yun ang trabaho mo. Alam mo yun, tayo lang din ang nagdadagdag sa trabaho natin kahit hindi naman talaga dapat. Marami pa akong gusto sabihin tungkol sa mga ganyan. Dahil sa 10 taon, dahil sa 10 taon ko na pag-aaral dito, sa 11 taon kong pagtatrabaho dito ng dire-diretso. At huwag kang masyadong pabibo. Lumipat ako nakapagturo ako sa 1, 2, 3, 4, pang-apat to na school na napasukan ko. Ay, dito lang walang pabibo masyado talaga. Dito lang walang pabibo kasi 3 lang kami.
So, kailangan namin pagkasunduan tatlo bago namin gawin yung isang bagay. Kung tutulong kami o hindi. So, mag-uusap kami tatlo. Ganun. Pero ang hirap pagka madami kayo. Halimbawa, siyam kayo. Yung isa lang yung maglalampaso ng kwarto, yung 8 hindi. Naku, pag isa yung naglampaso, yung 8 hindi. Kakalat na yun sa buong ano. O si ganito magaling, at bakit si ano yun niya? O lahat na kayo maglalampaso. Pak, gano'n. Baka tinuturo mo mo. Hindi, okay lang naman yun. Basta kalmahan niyo lang, Huwag ha? na masyadong pabibo. Kasi, unang-una, wala namang promotion dito na tataasan yung sweldo nyo pag nagdagdag kayo ng trabaho. Tataas lang ang sweldo nyo kapag naka 1 year kayo, ganyan. Hindi lahat. Hindi lahat. Yung iba lang. Kasi may kilala ko dito. Sabihin mo na. After 10 years, saka lang yung tinaasan ng sweldo. Ay, kano tinaas? 10 taon na, isang dekada. 2,000. 2,000 ba? 2,500? 2,000. 2,000. Pabibo ka pa ba? Tumaas ang presyo ng lahat. Ikaw, tataas ka pala after 10 years. Magkakaya ka muna doon. Well, anyway, okay naman yun. Kaya lang nga, my point is, huwag lang pabibo. Huwag masyado. Basta gawin mo lang yung trabaho mo. Nakalagay doon sa kontrata mo, magtuturo ka ng gantong lingwahe, magtuturo ka ng gantong subject, tulong-tulong ka lang, pero not to the point na kukunin mo na yung trabaho na hindi mo naman sa'yo. Masama yung loob ko, no? Kasi naranasan ko yun eh. Buruin mo. Sasabihin ko ba? Huwag na lang, naiiya ako. Sana i-PM nyo na lang ako kung gusto niyo malaman kung ano yung sinasabi ko tungkol sa pabibo, ha? PM, sigata na. So, I will post this video in our YouTube channel and Facebook page. Thank you very much for watching Daniel's TV Reports. Kaya ano pa ba? Mamaya pupunta tayo din sa sa gown. O tara na, at may badminton ka pa. Ano kasi badminton mo? Buko. Bali, pupunta kami sa gown kasi uwi kami ng Pilipinas at tatad kami ng kasal nila Chinchin at Talo Darwin. At syempre, Huwag ka mo naman magpakulot ng ano. Pa-assign. Nakasunod. di ibig, wala nang tungkulot. Ito naman yung, ayan ako, nag-aaway na naman kami. Hindi yan agad matatanggal. Mga kababayan, please. Anong gagawin ko? Ang sakan, lapit ng mukha mo. Susuko na ba ako sa pakikipag-away sa asawa ko? Sige po, ayun ang sabi. Bye-bye! Malapit ang... Ayan. See you later.